Sa gitna ng abalang lansangan ng Barangay Payatas, Quezon City, may mga kwentong tahimik na umiikot kasabay ng pagtulak ng munting kariton at pag-asa ng isang ama. Puto! Main pa! Hindi na kayo mga puto ba? Main pa! Isa na rito si Mang Rosauro Bien, 65 taong gulang, isang senior citizen na patuloy lumalaban sa buhay. Ako nga pala si Rosauro Bien. Ito po ang aking hanap buhay, pagtitinda ng puto. Puto ano po yan? Putong bigas po. Putong bigas. Opo. Ito pa hinahango ko pa sa Kasiglahan, sa Montalban. 2 taon na sa ganitong hanap buhay si Mang Rosauro. Ngunit bago siya naging vendor ng puto bigas, isa muna siyang welder, isang trabahong napilitan niyang iwan nang magsimulang lumabo ang kanyang paningin. Dati po kayong welder talaga? Oo, kaya lang medyo pinahinto na ako ng doktor kasi yung mata ko. Medyo hindi na makikita yung 20 piso ang halaga ng bawat piraso ng putong bigas na itinitinda ni Mang Rosauro. At sa maghapon niyang paglalako, umaabot naman sa malinis na 500 piso ang kanyang kinikita. Ang tiyagaan nyo, no? Kahit na hindi naman ganun kalaki yung kita nyo, natiyatsagaan nyo po yung hanap buhay na ganyan. minsan nagpapadala pa nga ako sa anak ko sa probinsya May mga anak na yun Tapos din sila doon. Pinapadala nyo po yung... Minsan 300, 200. Pambigas lang. Pambigas. Ilan po anak nyo ni Mrs.? Ito wala. Wala kami sa... Pero, Yung sa una, 2. dalawa. Mga ilang taon na po yung mga anak nyo? May mga asawa na, may maapo na nga ako Hindi ko na nadadalaw kasi mayroon pang pamasahe ron, papunta ron. Saan Layo. po ba lugar nila? Masbate, tabid ng dagat. Bilang isang senior citizen, hindi raw titigil sa paghahanap buhay si Mang Rosauro hanggat kaya pa niya. Sapagkat para sa kanya, kapag siya ay huminto, gutom ang tiyak na haharapin ng kanilang pamilya. Ano ulit yung dahilan bakit po patuloy kayong nagtatrabaho kahit na masama pakiramdam nyo na, hindi na ganun ka lakas at Kasi ayoko rin, may stress ka lang sa bahay, panag-iisa ka lang. May stress ka talaga. Pero isipin mo, magbabayaran na naman ng judit na naman kuryente, judit na naman ng tubig. Tapos titignan ko na yung lagayan ng bigas, may bigas pa. kayo po ba, tanong ko lang po, kayo po ba nakakatanggap ng mga ayuda o mga grocery items mula sa barangay, Nakatanggap. City Hall? Nakatanggap naman itong bigay ni Mayor, yung pamaskong handog, meron naman. Yung tungkol naman sa, sa senior, yung pension, wala. Bakit po? Wala pa daw po. Po? Wala pa daw. In-interview na ako Pero hintay-hintay lang daw. Wala pa daw pondo. Gano'n na po katagal kayong naghihintay? Simula pa nag-apply ko, 16 ang edad ko. 5 years na. Message ko sa kanila, sabi ko, kailan niyo pa ba ibibigay yan? Pag wala na kami. Sabagay, yung mga kapitbahay ko nga, namatay na, hindi na ako. Ano yun? Isa sa masaklap na katotohanan po sa bansa natin ngayon, no? Hindi po nakakuha. Nakakaawa rin yung mga anak. Upang kahit paano'y makapagpahinga na ng mas maaga si Mang Rosauro, iniabot na namin sa kanya ang supresang handog ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Mga grocery items at 1,000 piso bilang dagdag tulong sa kanyang araw-araw na laban. Salamat kay Tatay Rani. Siguro kung natatandaan pa niya ako, nakikita ko siya sa barangay. Kalaro niya sa bowling yung aming EXO money, Evangelista. Ano pakiramdam nyo ngayon, sir, na nabigyan kayo ng instant ayuda? Masaya ako, salamat sa Panginoon. Si Lord yung ang naging inspirasyon para siguro, para ma-interview niyo ako. Hindi ko nakalain to, sir Kala ko lang kanina bibili kayo ng puto, kaya dumabili kayo ron. Ang supresang handog ay maaaring panandalian, ngunit ang pag-asang na ibibigay nito pang matagalan.